16, verse 19. Okay, we'll read verse 19, kayo sa verse 20. Okay, good morning, praise the Lord, glory to God. Luke chapter 19, Luke chapter 16, verse 19. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. There was a certain beggar named Lazarus, which was laid Nakalakasan nyo, verse 21. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was led by the angels into Abraham's box. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus with me the kingdom of the water, and warm my tongue, for I am tormented to this day. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. In sight of this, because the evildoers will fix, so that they would hold fast from thy spirit, that they confound God's Christ. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, but Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. and he said, Father Abraham, that he Verse 31, read, go. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, do wonders from the dead. Let us go to the Lord in prayer. Almighty God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa inyong salita. Thank you for this day. Sweet Holy Spirit, help me, help us, Lord. At Lord, I pray na sa mensahe na ito, meron kami ma-learn at pagpalaan nyo sa aming mga puso, ang mga principle, katotohanan. Forgive our sins in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Okay, ang title ay Investing Our Life for the Lord Jesus. Investing our life for the Lord Jesus. Yung pag-invest ng ating buhay para sa Panginoon Kristo. So, makita natin dito sa Luke chapter 16, verse 19, there was a certain rich man. So, certain rich man na nagdaramit siya ng kulay ubi, purple, kulay ubi, masilang lino, fine linen, at sa araw-araw ay kumakain siya ng sagana. Sa verse 20, mayroon ding certain beggar, pulubi, ang pangalan niya ay si Lazarus. Inilagay sa kanyang gate, o may naglagay doon kay Lazarus sa gate ng mayaman, lipos na mga sugat. Yung sabi na ang dami niyang mga sugat. Siyempre, siguro malansa na siya, may nana, puno ng mga sugat, at may karamdaman at salat sa pagkain itong bigar, itong pulubi. So, itong rich man ay no concern ang kanyang attitude dahil walang tunay na relasyon sa Diyos. The rich man missed the opportunity to have true faith in God. So, na-miss ng rich man yung oportunidad na magkaroon siya ng panampalataya na tunay sa Diyos. Siyempre siya rin naman ay taga-Israel, chance na niya na makapaniwala katulad sa paniwala ni Abraham, pero wala, taking for granted lang.
yung ginawa niya bilang isang Israelite. If have relationship siya sa Diyos, like Abraham, certainly the rich man will help the beggar, Lazarus, di ba? Kung siya may relasyon sa Panginoon, sigurado ako tutulungan niya yung pulubi. To feed him, pakainin, at tumawag ng doktor siyempre para siya ay tulungan to properly treat Lazarus' sores o yung mga sugat niya. Yun ang gagawin niya, sigurado ako niyan. Pero dahil wala siya sa Panginoon, walang concern, kaya wala siyang malasakit sa pulubi na yan na kapwa niya kababayan. Yan ang katotohanan, walang relasyon sa Panginoon. Tayo kasi, may relasyon sa Panginoon, ay makita mo lang pag nagugutom, talagang pinapakain. Ito, nilagay lang nga itong si Lazarus sa gate. Naisip ko nung gate noon, wala pa naman nung time na mga 10 mm, 9 mm, di ba? Yung gate, yung pintuan. Wala pa sila noon, mga ganyan man eh. Oh, basta, sabi ng Bible ay gate. So, kung ano man yan, sa Tagalog, pintuan. Oh. Ngayon, tayo, bilang mga anak ng Diyos, talagang may concern tayo. O, dito nga, pag may nagapanuktok, no, Pastor, o, gapa ngayon tinapay, pag may ano lang dyan pagkain, bigyan. Pag doon na sa housing, pag dumating na ako niyan, dito, Pastor, baba may kasunod. So, tawan mat pagkaon. O, kung ano lang mga pagkaon ito sa sulod bagay ron, halugog ako para mabigay sa kanila. Kasi kung hindi man ibigay sa kanila, may expire lang eh. So ginabigay. At saka, minsan mga matatamis. Ay kung sarilinin ko yun, mag-diabetisan man din ako. Pati man yung mga unga ko. So ginabigay ko man para share, para hindi man kagad magmasakit. Kasi kung sa sobrang gina-hold mo, ay masakit. Alam, madaming dilata. Nang lockdown dito, nagkaroon ng dilata dito na 70. Mga 70 plus na dilata. Ang ginawa ko naman, pangbigay sa mga dito, kinyo. Kasi kung amin ang lahat, puro dilata ulam namin, manghina naman ang katawan namin. So, ginashare yung mga blessing. Doon naman, problema ako sa mga damit. I-dispose. Di pa ako kami na pang-dispose, may mga binigay na naman ang mga damit. May mga blessing. So, yan talaga. So, ibigay rin. No? Kaya dito, ay sa verse 21, desire ni Lazarus, kahit yung mga crumbs lang o mga momo, hindi yung momo na multa, mga momo, yung mga momo, depende lang sa pagpunan siguro, yung mga nagkakahulog na mga pagkain. Yan lang ang desire ni Lazarus, yung mga nagkakahulog, ay makain niya, pagkain nangahulog. Pasaklap, hindi pagkain ang dumating, kundi mga aso, at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kaya namatay si Lazarus. Baka infeksyon. May rabies yung aso. Ang dami. Mini dogs. Ang dami nila. Oh. Kaya, ang title, Investing Our Life for the Lord Jesus. Number 1, the reality of life. Sa verse 22, the reality of life. Verse 22, ano sabi sa Luke 16, verse 22? And it came to pass that the beggar died. Ayan, yung realidad. Namatay yung si Lazarus, yung pulubi. Yan ang realidad ng buhay, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died. Yan, walang pagkaiba. Mayaman, mahirap, namatay. And was buried, pero kakaiba. Yung mayaman namatay pero nilibing. Yung si Lazarus namatay pero dinala ng angels sa sinapupunan ni Abraham's bosom. Kaya nga, the reality of life. We live only once in this life on earth. So, natatawa nga ako, sabi ni Ma'am Arlene na, di ba yung pusa ay siyam ang buhay? Ay, ba't namatay yung pusa sa kalsada? Sabi ni Ma'am Arlene ay paano yan ang pastor? Pangsiyam na yan. Namatay na sa gasaan eh. Pangsiyam na siyan ko, no? So, hindi naman totoo yan na siyam ang buhay ng pusa.
Oh. Yeah. Only one life will so soon to pass. Only what's done for Christ will last. Kaya making priority those that have eternal value and receive rewards. Kaya priority natin yung may eternal value. Katulad yan, nakaupo ka dyan, nakikinig na salita ng Diyos, yun yung may eternal value at yun yung may makatanggap pa ng reward sa Panginoon. Di ba? Abala dati si Martha at si Mary. Si Martha abala sa kusina para magluto, para mapakain sa mga bisita ni Lord Jesus. At si Lord Jesus mismo at sa mga disciples. Pero si Mary, abala si Martha, pero si Mary ay doon nasa paanan ni Jesus nakikinig na Bible study ng salita ng Diyos. So, dapat doon natin i-invest yung buhay natin sa mga bagay na spiritual. Making priority those that have eternal value and receive rewards. So, praise the Lord, dito si Ate Pau Pau, binigyan niya ng eternal value yung makinig na salita ng Diyos kaysa doon sa talaba. Talaba dadagdag lang yan ni Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things kasama ng talaba shall be added unto you. Parang sa panliligaw, ganito yan, diba sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi naman ng isang pastor, anong joke lang naman niya, sabi niya, but seek ye first the mother and the father and the daughter shall be added unto you. Ibig sabihin ay ligawan ng magulang at idagdag yung daughter. Yun naman. So dito ay the beggar died carried by angels into Abraham's bosom. So yung totoo yung mga angels. Sa Bible yan. At dinala siya sa Abraham's bosom, sa sinapupunan ni Abraham. Ngayon, may mga tanong, no? Saan na ngayon yung Abraham's bosom? Diba? Saan na yun? Ngayon, kung silent yung Bible, huwag na natin hanapin. Kaya ako mismo hinanap ko sa abang location. Hindi ko makita, wala akong verse na makita kung saan na yun napunta. So, sabi ni Pastor Nable, kung silent yung Bible, ay silent na lang, ay mahirap matod hanapin, no? Pero nga nabanggit siya, nito sa prophecy, parang wala yata yung United States sa mga gira-gira na sa Bible na wala ang Amerika dyan. Wala problema eh. So, ano naman daw yung Gog and Magog? Sabi ng iba, yan ay Russia, China, Turkey. Ay wala naman sa Bible yung China nakalagay o Turkey o Russia. So, wag na lang yung entertain. Kung ano lang nakalagay sa Bible, yun na lang. Basta, importante on that region na magmumula yung magtipon-tipon yung kakalaban kay Kristo. Ngayon, hindi pa sila kumakalaban kay Kristo in the future, dapat sira na agad yun sila. At least para ma-save. Kasi hindi nasiran yan, silang kakalaban. Pero once na nasiran sila about Jesus Christ, hindi na yun sila kakalaban. Papanig na yan sila sa Panginoon. So ito namang rich man also died, pero hindi dinala ng angel. Buried kagad, sabi ng Bible. So death is sure. And as it is appointed, and the man wants to die, but after this, the judgment. Hebrews 9:27. Whereas he know not what shall be on the morrow, for what is your life? He received a vapor that appeared for a little time, and then vanished away. James 4:14, katulad ng usok, aso. Nakikita, and then mawala. Yan ang buhay natin. So praise the Lord, kung abot pa tayo ng 120 years old, o 969, o 970, o 80, o 90, o abot tayo 100 plus. So praise the Lord, so dapat hindi lang tayo high blood, kaya ang high blood na sakit ay traidor. Katulad nga kay Sister Doris, no? Kay darang ko lang 54, o 55 sana siya noong April 10, pero namatay na siya ng May pa lang, no? Basta hindi siya mabot ng 55, dahil sa high blood. Kaya dapat ay nakakuan tayo na tawag dito, healthy lang yung katawan. Kaya grab every opportunity na binibigay ng Panginoon. Yung malakas pa tayo, kaya serve God quickly. Ito yung nag-trigger sa akin sa camp sa Negros noon. Sabi ng American preacher, serve God quickly.
So bilang kabataan ka pa, children, serve God quickly. Young people, serve God quickly. Young adults, serve God quickly. Even mga bago lang naligtas na mga adult, ganun din, no? Serve God quickly. Huwag nang i-delay. Yung iba nga, nag-serve sa military, no? Pero pagdating doon sa Mindanao, ambos, patay agad. Yung iba naman, mga UP student na leader, nalaman na lang doon na sa Negros, patay 50 sa mga army. Nag-serve din sila sa kanilang kausa na pinaglalaban nila na hanggang ngayon, patay ka agad. Nag-serve sila sa kanilang principle. Ito naman, serve God quickly. Senior saints, senior citizen ay senior saints, serve God quickly. Yan. Praise the Lord sa faithfulness ni Heidi. Because you are saved, you have the privilege to serve the Lord. Sa soul winning, witnessing, evangelism. Siguro by the grace of God, sa bigyan natin yung gospel tracts ngayon, hindi pa tayo maabot ng 1 year, no? Kasi abot ng 1,000 gospel tracts na siguro. Kasi last month lang, 369 agad ng gospel tracts eh. Imagine, by the grace of God. Counseling, visitation, evangelism, even in giving of our life, ating buhay, time, talent, treasures. Alam mo, pag binigay mo na yung buhay sa Panginoon, sa Kristo, hindi na problema yung wallet ay. Naniwala ako dun eh. Kasi once na binigay mo yung buhay mo, yung pitaka mo, hindi na yung problema. Kusa ka na lang magbibigay ka. Kahit hindi ka na puntahan ng pastor sa bahay mo para singilin ka ng tag sa offering. hindi na yan. Tumating yung pag faithful ka sa Panginoon at alam mo naman yung paglilingkod sa Panginoon, yung sa gawain ng Panginoon, kusa na lang yan na nagbibigay tayo. Siyempre, pag binigay mo yung buhay mo, yung time mo, tuloy yung binigay niyo yung buhay nyo na time ngayon dito para dito tayo magsama-sama. Imbes maglaba ka, imbes wifi ka lang doon sa bahay nyo, di ba? So, talent. Yung mga talent, salamat sa Panginoon at yung mga talent pala kayo. Si Stephen pala may talent pala sa pag-ukulele. So, mag-ukulele ka lang, yung boses mo na lang ay develop mo lang yan. Importante sa ukulele, meron ka palang talent. Musical instrument talent. And then, talent mo, treasures, money. You cannot go around without around, no? Kaya nga, dumubli na yung gastos natin. Ako ng gasolina, atong gasolina na 1,850 na ako na konsumo, makaw na. Kwan pa lang, April 26. Kaya, minsan kasi may kaagaw na yung ating offering, no? Hindi pa nagkagawa ng offering para sa World Mission, no? Para may hulugan, no? Dapat yan ang design magali, piso wifi man, no? May kompetensya ro, piso wifi. Ha? Ganun atong para sa World Mission offering, para, kasi ang by the grace of God, kita yung mission, kailangan rin natin ng support. Pero support tayo kahit 25 pesos. Pero yung 30 missionary, foreign, kasama yung clearinghouse, yung 31, pan man kapadalan rin, 775, mga 780 man, no? So, kailangan ito maliit lang eh, pero ako manggali pag kinipon. Pero sa ibang church, siyempre malakit anday. Dahil Pastor Tiagan na, tig 300 per missionary. Pero sabi ni Makati, pantaron, kada missionary niya na malakit oran siyempre. Pero tag mga hindi galing sa Makati, baka mga tig 1,000 or 500. Ang local, 500. Pero pag mga missionary siya, 1,000. Pero kung mga galing sa Makati siguro, siyempre, baka estimate ko lang, mayroon siguro yung mga 10,000 siguro. Ay, dami pa nun. Ilan sila? 87. Pero ang sinusuportahan ng Bitani Makati ay 550 plus. Tapos ang offering nila no nakarang week sa prayer meeting ay offering nila ay 230,000 lang every Sunday. So deposit sila ng mga 70,000 plus. So encourage sila ni Pastor na mag-involve sa giving. Pero dito ay hindi man kayo ka-involve ng giving, kayo mga estudyante,
wala pang sweldo, wala pang trabaho, ay pakasa ng eskwela, ha? Kapag eskwela kayo, may trabaho, may sweldo, yan makagibi na kayo. Pero alam mo, kahit estudyante pa lang kayo, pwede kayo makagib sa baon ninyo. May hiwalay kayo doon ng piso, bawat araw, piso, 2 piso. Ipunin nyo. Pagdating Sunday, offering nyo. Dahil ang offering, bahagi yan ng worship sa Panginoon. Then ang worship sila kay Lord Jesus, Baby Jesus, sa Bethlehem. May dala yung mga wise men ng frankincense, gold, frankincense, myrrh. So ang worship, ang giving is part of worship. Katulad ng worship si Abraham, mayroon siyang offering. Yung si Isaac at si Moses sa mga Levites, mayroon silang offering. Mga produkto, mga trigo, mga tupa o kambing o baka, no? Something na offering. Wow, kung mag-offering kayo dito ng tupa, manok, wow, ayawan kami kaubos. tayo man gapon ang makinabang. So ganun, no? Ang offering is part of worship yan. So, kahit estudyante ka pa lang, no? Estudyante ka pa lang, hay, matuto ka nang magbigay. No? Ibig sabihin, tipon-tipon ka, wala, baligyan ka ng junk. Ikaw mo aring junk ka na, baligyan ko galing, tipon ako junk to, daming plastic, o bakal. So, binta ka di karay, ibigay ko sa offering sa missionary, o pastor, araw sa, ako na lang mag-support sa sangka missionary sa Africa, by 5 pesos, o, at least, padala natin yun. O. So, at least ay may investment ka na sa langit. At least bata pa kayo, matuto na kayo magbigay para sa gawain ng Panginoon. Oh. And then, number 2, the reality of hell. Verse 23, sabi ng Bible, Luke 16 verse 23, and in hell, he lift up his eyes, being in torments, and set Abraham apart and Lazarus in his bosom. Oh. So, ang katotohanan ng impyerno, place of, sabi ng Bible, cried. Ibig sabihin ay voice, yung boses niya sumigaw, no? Sumigaw, no? And in hell, he cried. Oh, hindi yan umiyak, siya ay sumigaw. Yung rich man, sumigaw. Oh. Pero si Pastor King Gisalba, Dr. Gisalba nga, nag-joke. Alam niyo ba nga, may pangalan yan si Juan, yung rich man na yan. Siyempre sa Bible, walang pangalan. No? Pero nag-joke siya, sabi niya, ang pangalan niya ay si Jason. Jason. Haman, ay, dito rin sa pano, dito rin sa verse, sa verse number, di ko makita. Di ba? Sabi niya, ang ba ni Abraham kara, sa verse 25, but Abraham said, son, remember, ibig sanay, son. Ibig sabihin, pinikli ng Jason, son. Joke mo lang. At least, gising ka mo. Yan. So, walang pangalan, ha. And then, place of room prayer. Oh. Yung impyerno ay room prayer. Abad anong prayer ni Juanito ni Lazarus? Ano ang prayer sa verse 23 ay ano ang prayer iya? Ni Juan ni ng rich man sa verse 23. Sa verse 23 sabi niya dito, verse 24, and he cried and said, Father Abraham. Room prayer. Anang prayer ay ano ang itawagan ay si Father Abraham. Dapat anak ang tawagan dapat ay siyempre Father God or Heavenly Father. Siyempre dahil unsaved naman siya, hindi niya alam. So ang kanyang prayer ay Father Abraham. Ano kung mga prayer ng tao ay si Father Abraham, Father Isaac, Father Jacob, si Father Peter, o si Moses, o si Mary, o sino pa? Si Lorenzo Ruiz, ay mali ito ron. So ang tamang prayer ay pray, sabi ni Jesus, pray to the Father in heaven. And then place of torments. Torments. Ano sa Tagalog yung torments? Yung pagdurusa, kahirapan,
Sabi, and being in torments, ang sa verse 28, for I have 5 brethren that he may testify to them, lest they come into this place of torments. Ang place of no mercy, lugar ng walang habag, walang awa. O si Mercy ay gabantay makaron. Kaya simba. Place of no water, bawa. Lugar na walang tubig. Di ba? Yan mga gawali ako kinyo ay. Medyo, at least yung pawis, tubig pa, pwede pa na nang ikwan, no? Pero ibig sabihin kahit sa impyerno, anong pawis na tuwa man, pawis ay tuyo. Tapos dila na na, di ba, atong nga naman sa sud nga ay basa ra. Pero maga man gyapon, anong dila? Oh, place of no water, kahit dila, tuyot na. Place of flame, oh, lugar ng apoy. Place of worm. Place of fire not quenched. May apoy na din namatay. Oh. Mark 9, yung Mark chapter 9, verse 44, verse 46 at verse 48, pare-pareho lang. Where the worm dieth not, ang kanilang mga uod ay di namatay, and the fire is not quenched. Gano'ng kalaking uod dito, no? Yung iba siguro, kasuhot sa ilong, dunggan, gabi, no? Kadiri. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Revelation 20:15, verse 14 and 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Si Lord Jesus preached more about hell than heaven. Oh, kaya we invest for eternity. Heaven, bank of heaven. Yan. Laying up treasures in heaven. Investing for souls. Salvation all over the world. Kaya, thanks God tayo bilang dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Siyempre, under tayo sa Bethany Baptist Church Makati. Salamat tayo sa Panginoon na itong church mission natin ay nag-support kita sa 30 foreign missionary, pang 31 sa clearinghouse. Buko manawit missionary o clearinghouse, sanda malangga facility at mga mission. So, ga-support tayo, and then may ato mang local doon, o mga sa kilala ko, at least ay conforme malang, so ga-support kita. So, may mga natipon, ako mga junk na mga plastic, natipon para ibaligya ko, pang gasolina o pang suporta man sa mga missionary. At yung iba namang naming mga allowance, support namon, no? Kaya, naisip ko nga kung magbaligya, tint making si Pablo, abi ay attorney mao, pero nag-tint making, anong tint making ka, obre, tolda. So, kung naisip ko mangyan kung mag-tint making, lugaw, libot, no? Ay kaginan siya, gusto na mga isang libo. Kasi siyempre, kung ubos ay gira yung mulugaw nga, sang wapat, sang mga agaron ay ubos na agiran ay tapos sa taran at least ay makaobra ka dit, maka house to house sundayon doon, at least ay may income ka, bukong ka hawak rin mo nga oras. Siyempre kung nabi ay report, siyempre gato ito sa bulwang pa. Pero depende mo kay Lord Yapon. Pero kung support ba ka mo dati si Pastor Tiago nung gabaligyan matmangkwan doon mga frozen foods, baligyan imaw, sideline imaw ron, ay kuli matay, habalan na ay. Tapos sino lang ganyan magsuporta man at kakunit bugas, o pila mo ka litsi o gantang, isang gantang o kilo, o pila mo, ay may nagsuporta man at mga bugas, ay nag-concentrate na lang na mga magsuluwining. Ay, din ka mata, bless ni Lord, on this side. Nagpamata na asa nag-abo. Agrato ay mga estudyante man dati, sanda pero makaon yun ay may mga obragon, opisina, iba ay teacher, iba ay sa Rosie, iba ay sa Capitol. So may mga obragon, no? So yun, kamo man doon ay makatrabaho ka mo, maka-obra, may eskwela, obra, may trabaho, may sweldo, may mabaka na kita rin fan. Babo, may ngalap puro silya sa outside sa poblasyon. Ato nang galing kulang, ato naging zero pa lang ay apat abi atong zero na tinipon, kailangan na binaton nga zero kita ay mga kwanta anom
Kung ano, kasiro ay 1 million. Ay kung 5 kasiro ay 500,000, 100,000. Ato na bing zero ay, kung malang, apat, siguro kung apat, 18,000. Ay, madali mananaron kung may people na bawat isa sa giving natin ng ating tithes and offering. Kaya ito sa Makati, ang kanilang tithes, magandang faith mission offering ay double. Kasi ginadoble ng na, kung kilo tithes, double ro sa world mission. Siyempre, hindi niya madouble ron. Kung sa tithes pa lang ay, kung hindi pa kita makatao, ay waron. Pero importante yan ay matama. Kaya kung abo na ito na itong giving, pas kada sa itong giving, o nagpa-obra ko, nagpa-padir, rin siya ay ayusin ko man nakaroon nga pertahan. Dahil kung naman kung buong ka maingat, ay mamay yung yero at siya rin, manangit ka ay, masugatan ka. Ay, siyempre ay, kung may kwarta ka, maayos aro. Siya ay mga pertahan, amat-amat yung ron. Develop yan, o si develop ko man sa housing dayon. Kung habang mailakas pa tayo, ay dapat si JJ nga rin, gina-train ko nga ni Imaw rin. Para kung ano mga gawain ay para bukong na silpon, ginabuitan na patigo man magbuyot at martilyo. Baldi, tigo magbuyot yan sang. Bukong niya silpon yung, mga yung people na mayat na magbuyot silpon, mga iPad, mayat na, at problema ron. Pero kung mga silig, pabuitan, panghugas plato, mga kanay, kabugat, no? Nagatinginan sila eh. Si bro? Si bro, may dyan ron, 3 years old na, nag-iPad dyan ron. Tablet. Oo. Kasi like prophet, kaya nga, kaya yung giving natin, siyempre papunta sa labas. So, huwag yung kalimutan lang yung bigyan yung although man ako gahingitin nyo, no? Kay ako matani ga, ako ang binigay kinyo eh. Pero kamo kabigay mata, thank you, no? Kung man ako ka-obligay, pero kusa man ang kabigay, sinayde ka, bigay lahat manok. Stepping, bigay mga vitamins, o mga timplahon. Ako ano lang bigay niya, mga abobot. Mga paamak, panggato, bigay para kahawan-hawan o panimagay. Sige, binigay, hindi magapon kakaubos. Inabot ng gapon. Galing kung magreklamo ka man sa gataw kimay, basta hindi lang magtao eh. Pero lang, patawa lang. Magreklamo ka pa eh, bulok pa eh. Muro-muro nga pero bulok pa. Pasalamat na lang, thank you lang sa nagbigay. So praise the Lord, thank you kay Lord. I-share love blessing na. Kung naman kung may mga nasunugan nga ng babalita ay, ante-ante man kami kung saan mga radio station, ito lang ibigay. Kaya kung magtugtog ka pa ito kung sa mga lugar pa ito, mga malinaw pa ito, mga ibahay, may binyahe ka pa ito. Pero kung, yaman nyo ibigay sa Tolyo Todo, sa Raymundo Ikiar, o ano yung ilagay sa may Diwario. Dito lang ay drop, no? Gabuol, pilak na sa basurahan. Gali. Kung hindi i-limit itong mga biktima, napilak lang lang naman. O ni gawat man ito sa opisina siguro, sa talagang opisina. So, yun. Pero okay mo ito, nabigyan naman ito na sunugan, ito ano binigay sa may yung buswang, at least ay makapit man lang yung drop naman. Di ba may sa Tigayon man? Sorry para mapakinabangan. Yan. Pero salamat at kayo mismo ay kusang loob na nagabigay. Give and take man lang yan eh. Kasi kung baton ka lang baton, tanggap pa lang ng tanggap, matambakan ka. Sige, tanggap ka ng tanggap ng hininga. Inhale, di ba? Inhale, exhale. Inhale, gapan ka ng hangin. Galanghap, exhale, gabuga ka ng hangin. O sige nga, inhale ka ng inhale, tanggap ka lang ng hangin. Sige, ano mangyari sa'yo? Hindi ka makaginawa. Ganun, di. Kung tanggap pa lang tanggap, hindi ka makaginawa. So dapat ay bigay rin. Give and take. And we cannot outgive the Lord. Amen? Like Prophet Elijah, makinig ka dyan Elijah, si Prophet Elijah, pinakain niya yung widow woman. Yung principle doon, if you take care, the man of God, servant of God, God will take care of you. Hindi siya nang ubusan. Basta tunay na prophet o lingkod ng Panginoon. Di ba manabi yung mga nag-serve sa Ginoo, kung minatod kita mga nag-serve, ay abuso manabi ba, no? Yung pangdamay pait.
Iba. Yan. Ano? Naduwa akong outline. Mayroon disadvantage so far may gadget. Kaduwa ro outline. Sabi dito sa verse 25 na sabi sa verse 25, Luke 16:25, sabi dito ay, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Sabi rin Pastor Ken, ang pangalan ng mayaman nga rahay si Jason, kaya ang bayan ni Abraham, sabi ni Abraham, son. Basta mga Cebuana, son. Hindi yan son, son. What pangalan, imagine, sinabi ka rin ni Abraham sa mayaman, son, anak. So, dahil mo ay, siyempre Israelite, kumbaga ay, sa lahi man naman Abraham. Pero hindi porque lahi ka ni Abraham ay save ka na. Yan, so, iba pa rin yung may personal relationship sa Diyos, sa Panginoon Kristo. Pero walang pangalan niya. Verse 26, great gold picks, malaking bangi nakalagay sa pagitan. Namin, sabi na ang Bible. Kaya, kung hanapin natin yung great gold picks, hindi natin makita na yan. So, never mind na lang, huwag natin susuyin. Kaya, secret things belong to the Lord. At yung mga revealed things sa Bible, yun ay para sa atin. Verse 27, may concern yung rich man dito. Nga magsulwining yung si Lazarus sa bahay nila. Maghusto magsulwin sa bahay nila. Why? Sa verse 27, sabi na, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Ipadala mo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Bakit? Sa verse 28, for I have 5 brethren, mayroon pa akong 5 kapatid, that he may testify para magsurwining sa kanila, mag-share sa kanila ng about sa Panginoon, lest they also come into this place of torment. So may concern siya na mag-testify ng Word of God. Si Lazaro, mag-share ng good news. Sa time natin ay gospel yan, written in 1 Corinthians 15, verse 2 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Romans 1:16, for I am not ashamed. Hindi ko kinaya ang gospel of Christ, for it is the power of God and the salvation to the Jew, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world, small g, yung Diyos ng sanlibutan ito, referring to Satan, hath blinded the minds, o binulag yung minds of them which believe not, hindi niwala, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. The reality of life. Ang title, Investing Our Life for the Lord Jesus. Number 1, the reality of life. Bakit tayo mag-invest ng buhay sa Panginoon? Dahil ang reality ng buhay, mayroong kamatayan. Kaya life is too short para tayo ay makipag-away, makipag-debate, mag-worry. Kaya, the reality of life. At ang life na yan, i-invest sa Panginoon. Number 2, the reality of hell. Na mayroong impyerno. Mabuti tayo, at least niligtas tayo by the grace ng Panginoon. Pero kawawa yung mga iba. Pero sa side ko, yung aking nanay, nasira na, si tatay ko, sana nasira man yun ni Pastor Satira, sana ay kasama doon yung soul winning. Hindi ko lang alam di ko pa ako save kasi noon. Sana ay hoping na yung kung anong ginashare natin na salvation from Jesus
Christ, sana ganun din sana. And then, yung mga kapatid ko, Kuya Julius, Kuya Ricky, si Dennis, Joseph, si Dino, nasiyaran ko na. Siyempre mga pinsan. So, ganun din sa inyo, na masiran sila. The reality of hell. Then, the last, the reality of the scriptures sa verse 29 and 31. Sabi nito, Abraham said unto him, sabi ni Abraham kay sa rich man, they have Moses, meron man na, ibig sabihin may sinulatan si Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and the prophets, Prophet Isaiah, Jeremiah, Daniel, ano pa, na Ezekiel, yung mayroon man ng mga sinulatan, minor prophets also, let them hear them, so doon na lang sila makinig. Pero sabi na sa verse 30, and he said, nay, Father Abraham, kung mayroong patay na galing sa patay at na banhaw man magsugid, they will repent, yung magturo. Pero sa verse 31, and he said unto them, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Kaya all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Proverbs 30 verse 5. 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So yung ito, sinulat ng tao, pero hindi ito sa will of man. But holy men of God speak as they were moved. Ginmove sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, nagsulat sila, pero Holy Spirit ga-guide. So, meaning to say, ang author ng Word of God ay ang Holy Spirit, ang Diyos mismo. So, ito ay inspired Word of God. So, kung mayroong mga mali man sa King James Version, minsan lang naman yung mga typographical error. Pero, ang Word of God ay pure talaga yan, yung Word of God mismo. Minsan nasulat niya yung mga mali lang sa mga type. Matthew 4:4. But he answered and said, it's written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So sabi ni Lord Jesus yan. This is for our guidance and learning. So no Word of God, no ministry. Our God-given life need of the Word of God and prayer. Investing our life for the Lord Jesus. Number 1, the reality of life. Number 2, the reality of hell. Number 3, the reality of the scriptures. Okay, pray tayo. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa Word of God at salamat na investing our life for the Lord Jesus, Lord. Yung mga ibang tao, nag-invest sila ng buhay nila para sa sports, sa basketball, sa boxing, yung iba naman sa military, sa police, sa air force, sa navy, army. Iba naman, Lord, nag-invest ng buhay nila sa politics. Iba naman nag-invest ng buhay nila sa mga career nila. Panginoon, how much more sa pag-invest namin ng buhay sa inyo, Panginoong Isus, ay sigurado na mayroong pakinabang. Our labor in the Lord is not in vain. So, Panginoon, thank you, Lord, sa inyong mga anak nandito. Meron man kayong mga prayers sa Panginoon. Kung ang Panginoon Diyos ay nangusap sa iyong puso sa mensaheng ito, at meron kayong ipag-pray, invest na buhay nyo, ang iyong buhay, invest your life, your time, treasures, talents, everything sa buhay mo, invest mo para sa Panginoon sa kanyang ministry, ay ipag-pray mo lang sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon at manalangin ka. Lapit mo sa altar, and no other altar is no other than the Lord Jesus Christ. So, kahit dyan lang ka sa upuan, dahil wala mo itang space sa harapan, pray ka lang kahit saglit na gusto mo na mapalapit sa Panginoon, i-invest yung buhay mo o sa punto dito man na invest mo yung buhay mo sa Panginoon. Your time, talent, treasures, and everything. Sige po, mag-pray.
Let's pray. Almighty God, our loving Father in heaven, Lord, I pray sa mga anak mo. Nandito ngayon, Panginoon, na sila na-pray sa puso at sipan, dalawang wiso, Lord. Ano man ang kanilang prayer, thanksgiving sa inyo, pag-invest ng kanilang buhay sa inyo, kanilang wisdom, time, talent, treasure sa inyo, Panginoon, sa inyong gawain sa ministry. Pagpala niyo, Panginoon, honor niyo po. Bless mo yung bawat isang dito, nag-represent ng mga family, Lord. Give them special blessings and help everyone, Panginoon. Salamat po sa message, sa lahat ng glory and power. Thank you for everything. We pray, Lord, bless mo ng mga missionary, local, foreign, Panginoon. Missionaries to the foreign world. Lord, we pray kayo mag-provide ng mga financial needs na bagay sa preparation sa wedding ni Pastor Nabe, Lord, sa September 10. Panginoon, kayo po mag-provide ng mga needs para sa mga kinakailangan para sa wedding preparation, Panginoon. At kayo po maggabay ang iyong kaluban masunod, Panginoon. We pray man si Pagpolo, mag-regular man sa kanyang work, Panginoon, sa Department of Agriculture or anuman sangay ng gobyerno sa fisheries, anuman, Panginoon, we pray. Panginoon, bless mo ang pandun mga talaba sa pinamukan kanilang mga yun na inasikaso ang source of income. Ang Sinay Heidi, bless mo siya, Panginoon, kanyang mga anak, mga apo, Panginoon, kapalay mo yung design ng kanyang anak, si Vanessa maka-anak rin, Panginoon, we pray. Pagkalawad mo rin, Lord, we pray man si Julian at man. Natang rin, Panginoon, si Mother Bong sa pagbiyahe sa Baligay, sa Monit, Polonia. Stephen, Panginoon, source of income, sa mga estudyante, Panginoon, papalay mo sila mabakasyon ngayon. Sila 30, Simon, si Jomar, Linden, si Hannah, JJ, si J, Panginoon. Papalay mo sila Crystal, Caitlin, Panginoon, si Pastor, Brian, Pauline, si Aliyah, Panginoon, makasama na namin. Pray, my Lord, si J.E. Denver Joe, papalay mo, Lord, si Dina, si Nila, Panginoon. Ingatan mo, my Lord, salamat. Para si Pastor Nabli, Pastor Tiagan, ingatan mo, Lord, sa Banate Lilo, sa pag-minister doon. Para mo, Lord, pag-preach ko doon sa Makato, o ka-minister sa kanila, Lord, sa mga anak mo. Para mo, si Pastor Yuli, gabayan, Panginoon. Pastor Jerby, Pastor John Lomboy, Pastor Oliver, Pastor Bogs, para mo, man, at Wisdom Visayas Youth Congress, maging sa Youth Press sa Bitani Makati. Bless mo Lord. Bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami. Palain na namin giving. Kahit sa mga pala blessed to give ang the giver. Ito kami dalang salamat. Papalain na namin physical food, Lord. Salamat sa provision. Salamat kayo. At sa bawat isa nandito, Lord. Bless mo, Panginoon. Mga hindi ko nabanggit ay pagpalain niyo, Panginoon. Aming prayer, thanksgiving, at we pray rin na tapos na yung gera sa Iran, Israel, Amerika. Ingatan mga Christian sa Iran, sa Israel, mga Christian, ingatan mo. Ibig mga military, mga Christian, ingatan mo. At maghari ang kabutihan kaysa kasama ng Lord. Prayer, thanksgiving, thank you, sweet Holy Spirit. At we pray mga missionary, foreign local, ingatan mo, Lord, provide ang mga needs. Sa giving sa Bitani Makati, papalang Lord, ang giving nila na dami ang giving para marami pang masuportahan. Bless the giver, Lord, at kanyang mga source of income. Kaya dito, Lord, sa mga provision, Lord, kayo rin mag-provide, Lord, ng lupa para sa Bitani Baptist Church Mission Kalibo para mapatayuan ng iyong sanctuary, Panginoon, na worship meeting place for your honor and glory at makagather ng mga believers at mabisita even ng mga missionary local foreign. Kayo po magkaloob. Salamat po in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. Jay. God bless everyone.